bantay, magpaalang araw po sa atin lahat. At panibagong araw po, panibagong vlog. At magandang gabi po sa lahat. Umaga, tanghali, hapon, yan. Sa lahat po ng OFW na katrabaho sa ibang bansa, yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga solid suporta. Yan. At sa mga magbibigay po ng tulong ay bibigay ko po sa inyo yung GCash number para po doon po yung magpadala. At pasensya na po doon sa nakaraang vlog ko po kasi ay mali po yung GCash na nailagay ko ron, GCash number na nailagay ko ron. Kaya po yung meron po nagpapadala ay hindi po siya mag-send dahil nga po mali yung naibigay kong GCash number. Kaya po pasensya na po sa mga nagsisend dun sa number na yun. Pasensya na po, humingi po ako ng pasensya. Ayan, kaya din po ako nag-vlog ngayon ay para po maipakita sa inyo yung resulta ng x-ray ng aking pamangkin na kung ilang bakal yung kanyang dapat ilagay dun sa mukha niya po mga kabantay. Sa lahat po ng mga tutulong at sa mga OFW dyan, ayan, bukal sa inyong kalooban at mabusila kayong mga puso. Ayan, maraming salamat po sa mga rito po sa Pilipinas. Ayan. Kung tutulong po kayo, maraming salamat po. At ako po nananawagan din sa mga vlogger na tumutulong sa mga ganitong mga sitwasyon. Ayan. Ako po ay sana may matulungan nyo. Ito po, ayan. Ito na po, pakita na po natin yung resulta ng x-ray ng aking pamangkin. Ito, kumpara niyo yung kanan at kaliwa. Siyempre ito malinis. Ito, dapat ito, diretso lang. Parang ganyan, di ba? Itong sa taas, hindi siya pantay. So, ito nakahiwalay siya. So, pwedeng mabababa. Medyo nakadikit ng konti siya dito. Kaya kailang parang hiwalay pa din. Kasi ito po, hiwalay din pala siya. Ayan. Kailangan isakabit na. Hindi na niya madilat yung isa niyang mata. Kasi ito, lalagyan ng mesh dito. Lalagyan dito. Tapos, may nakita ako dito. Kasi hindi obvious dito eh. Ito kasi, may natural ko minsan yan. Tsaka yung yan na dito, meron talaga tayong parang guhit dyan. Pero, medyo concerning kasi ang kapal. Parang fracture din siya. Tapos, may nakita ako dito. Ayan o. Meron din siyang fracture dyan. Which is, yun yung dito niya, dito. Kaya, masakit din ibuka. Kahit na yung problem niya, dito lang sa taas yung problem niya kung titingnan. Pero bakit nahihirapan siyang ibuka yun? Ibig sabihin, baka nga talaga may problem to. So, ilan po kaya yung estimated na bakal talaga? Estimate. Kung kailangan, kasi kung minsan, tinitignan namin kung ano talaga yung need bakalan. Ito definitely, ito kailangan. Yan. Ito, oo. Ito, possibly, yes. Ito din. Kasi ito, possible din. Mga ganyan. Tapos yung mesh pa sa loob. So, ibang pa yung mesh. Kasi, pero lahat yun may screws. So, per screw, dati 2.5. Di ko lang alam ngayon. Per screw. Yung bakal, bukod yung screw. Yes. Oo, per Kung screw yun. bakal, 50,000 kung 2.5 isang screw. Alin po? Sa apat na screw po ba kada isang bakal? Minimum ba So, yun? usually lalo na dito. Dito. Okay? Kasi kailangan hindi mawawala sa lugar yung bakal. Tapos, tsaka dapat maganda yung kapit niya dun sa Kaya minimum namin yun, usually. Which is usually okay na yun. 2 screw sa isang side, tapos 2 sa kabila. Yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung bakal pa lang, pwede mabot ng 70 to 100. Lalo na hindi ko lang alam kung magkano kailang taas na sila ng presyo. Yun. Pero para mababalik naman po sa dati yun. So usually ganito, number 1, ang priority namin
mabalik sa tamang placement Yung bone. yung bone kasi for function. Pag sinabi function, tayo makangaya ulit siya, makakakain, yun naman eh. Tsaka strength. Ang mukha natin, importante siya kasi protection siya ng brain. Kaya pag katulad ng nangyari sa kanya, pag may tumamang gano'n, hindi diretso sa utak. Merong buttress na tinatawag. So the next time na may tumamang whatever pa dyan, ngayon, dahil yung structure niya ay mahina, pwedeng diretso na ngayon. Kaya, kailangan yung support. Parang tigasan, pero support, yun ang ano. The appearance is usually secondary for us. Pero syempre, medyo maarte din kami sa ganun. We try as much as we can. Syempre, buto naman yan eh. Pag naman inangat namin sa tamang posisyon, karaniwan. So ayun na nga po, narinig niyo po siguro yung paliwanag ng doktor. So ang ikakabit kong bakal dun sa mukha ng aking pamangkin ay bali 6 po ang pagkakatanda ko po yata o pagkakarinig ko o pagkakaano ko sa paliwanag ng doktor ng mga kabantay. Kaya halos ang pagkakarinig ko po ay nasa 200 po yata ang estimated o wala pang, hindi pa sure kung ganun ka baba yung gagasusin dun sa pagpo-opera. No, kaya ayan po, sana po ayan, tulungan niyo po ako, kahit po konting tulong tatanggapin po namin yan, kahit na po magkano yan. Pag nagsama-sama po yan ay malaking bagay na rin po, malaking tulong na rin po sa amin. Ayan. Talagay ko po yung GCash number, ulitin ko po, pasensya na po dun sa unang vlog ko dahil mali nga po yung GCash na nailagay ko doon, GCash number na nailagay ko. Ayan. So dito po, ilalagay ko po dito yung GCash number. Yan, link ng GCash number ko. Yan. Diyan na lang po i-send yung kung sino po ang bukal puso o ang tawag dito. Basta maluwag ang kalooban na tumulong sa amin. Ayan, maraming salamat po. Ayan. So siguro po hanggang dito lang po yung aking vlog at in-update ko lang po kayo sa resulta na x-ray ng aking pamangkin para po aware din po kayo na mga kabantay. See you next vlog kaya susunod na vlog papakita ko po sa inyo yung kung siya po ay operahan na. Ayan mga kabantay. Ayan po. Sa lahat po na tutulong at tumulong na. Ayan, maraming salamat po at ganito lang po yung aking vlog. Yan. God bless po sa lahat at ingat po ang lahat. Lalo na po yung mga OFW. Yan. Bye-bye. God bless po.